2:17 eng madaling araw. Engels 2 Airbase. Tingnan ang 2,100 at 6. Minsang pinalipad ng Russia ang bomber na ito sa Venezuela upang takutin ang mundo. Ngunit inilantad ng US ang kahinaan nito. At ngayong gabi, tatapusin ng Ukraine ang trabaho. Gagawin nilang isang malaking pasanin ang 2,100 at 6 mula sa pagiging simbolo ng lakas. Sa loob ng 90 segundo, ang engine intakes ng bomber ay magliliyab sa isang matinding thermal event. Kasabay nito, ang kalapit na imbaka ng 60 KH-101 cruise missiles ay sasabog sa isang chain reaction. Buburahin ito ang gulugod ng winter strike plans ng Russia. Hindi ito tsamba. Ito ay precision-programmed drone swarm na mas mura pa sa mga relos ng general ng Russia. Nakulusot ang mga ito habang ang $1 billion na S-400 ay humahabol sa mga decoy sa himpapawid. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagtama sa tangke o imbakan ng gasolina. Pinag-uusapan natin ang heist of the century. Isang operasyong dinisenyo upang dukutin ang puso ng nuclear triad ng Russia. Ito ang White Swan. Para sa Moscow, ito ang banal na simbolo ng gloria ng Soviet. Para sa mundo, ito ay isang $250 million na antigo. Naalala niyo ba noong pinalipad ito ng Russia sa Venezuela para takutin ang mga Amerikano? Hindi man lang kumurap ang Washington. Pinanood lang nila ang sensors at natawa sa ingay at daling makita ng mga ibang ito. Gayunpaman, para sa Ukraine, hindi ito biro. Ang entablado ay inihanda 48 oras na ang nakakaraan. Hindi lang sinuwerte ang Kiev. Sinadya nilang tambangan ang Russian transport convoy na naglilipat nitong bagong Tu-160M. Hindi pinatay ng atake ang ibon, pero pinutol nito ang mga pakpak. Napilitan ng mga Ruso na iparada ang napinsalang 20 toneladang dambuhala sa labas. Dahil sa magulong logistics ng Russia, hindi handa ang mga hanggar. Kaya ang pinakamahal na eroplano ng Kremlin ay isa ngayong $270 million na sitting duck. Kinukumpuni ito sa ilalim ng mga bituin. 2 ng madaling araw. 600 kilometro ang lalim sa teritoryo ng Russia. Ang hangin sa Volga River ay mabigat, parang hininga ng imperyong naghihingalo. 6 na recon mini quadcopter drones ang gumagalaw na parang multo sa hamog. Hinahanap nila ang isang partikular na hugis. Ang elegante at nakakatakot na anino ng Tu-160M. Inakala ng Moscow na ligtas ito dahil sa kanilang S-400 umbrella. Akala nila walang maglalakas loob na galawin ang Swan. Nagkamali sila. Napakataas ng taya sa sitwasyong ito. Kung magtatagumpay ang Ukraine, paralisado ang buong winter strategy ng Russia. Ang bawat KH-101 missile sa nearby bunkers ay katumbas ng malamig na gabi para sa pamilyang Ukrainyano. Sa pag-target sa base na ito, naglalaro ang Kiev ng high-stakes strategic theft. Ninakaw nila ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas bago pa umandar ang makina. Nakakasakal ang tensyon sa Ukrainian Command Center. May visual lock na ang mga scouts. Paparating na ang swarm. 620 miles. Sa mundo ng logistics, napakahabang biyahe niyan. Pero para sa 50 Ukrainian Beaver drones, ito ay one-way trip para wasakin ang pinakamahal na laruan ng Kremlin. Sa ngayon, ang mga drone ay humahagibis sa Russia sa taas na 260 talampakan lamang. Hindi lang ito paglipad. Ito ay napakababang trespassing. Tinatahi nila ang Volga River gamit ang pampangat hamog bilang natural na stealth cloak. Para sa long-range S-400 radar, ang mga drone na ito ay invisible. Literal silang nagtatago sa kurbada ng mundo at mga puno. Ngunit hindi lang umaasa ang Ukraine sa pagtatago. Naglalaro sila ng high-stakes electronic deception. Bigla, 10 decoy drones ang humiwalay at umakyat ng patayo. Sumisigaw sila sa sensors ng Russia. Tingnan mo ako. Ako ay Storm Shadow missile. At ang mga Ruso, kagat sa pain. Sa loob ng S-400 command vehicle, ang radar screen ay naging magulong pulang alerto. Ang commander, desperadong iligtas ang Tu-160M, ay nagpakawala ng missiles. Iyan ay $8 milyong ng Russian interceptors laban sa $50,000 na plastic. Ito ang klase ng return on investment na ikaiyak ng Wall Street sa tuwa. Habang sumasabog ang mga decoy sa itaas,
Nagdiriwang ang Russian crews. Akala nila ay nakaharang sila ng NATO-level strike. Wala silang ideya na multo lang ang pinalo nila. Habang nakatingala ang S-400, ang Pantsir S-1 systems ay nagigising sa isang digital nightmare. Ang Pantsir ay dapat na ultimate swarm killer. Ngunit ang realidad ay mas magulo kaysa sa brochure. Ang kombinasyon ng kalat sa ilog at electronic noise ay lumika ng sensory killbox. Sa loob ng 45 segundo, nag-seizure ang fire control computer ng Pantsir. Natataranta ang mga Russian operators. Ligaw na umiikot ang turret habang kinikilala ang totoong banta. Pero narito ang henyong detalye. Ang mga decoy ay nagpanggap na high-altitude dive, kaya itinutok ng Pantsir operators ang kanilang 30mm cannon sa langit. Masyado silang nakafocus sa pagprotekta sa White Swan mula sa itaas. Naiwan nilang bukas ang low-altitude corridors. Sa Ukrainian Mission Control, tahimik ang lahat. Pero narito ang twist. Nakatago sa damuhan, 4 na anino ang naghihintay. Ito ay isang elite GUR sabotage unit. Habang iniisip ng mundo na puro robot ang gamit ng Ukraine, narito ang mga tao para sa pinakamatapang na nakawan. Wala sila rito para pasabugin ito. Narito sila para iuwi ito. Mayroon silang avionics bypass codes at portable starter unit para sa NK-32 engines. Sa ilang minutong nakatitigil puso, posible ang heist of the century. Nakita nila ang puwang. Ang mga gwardiya ay nakatingala. Ang Pantsir ay nakatutok sa mga decoy. Ang White Swan ay walang bantay. Ito ang ultimate Grand Theft Auto moment para sa isang nuclear bomber. Gayunpaman, ang security ng Kremlin ay hindi puro digital. Sa sandaling akyat ng operative, tumunog ang perimeter alarm. Isang Russian Quick Reaction Force ang na-trigger. Isipin ito bilang internal antivirus ng base. Sa di kalayuan, paparating na ang mga Tiger armored vehicles. Ang bintana para sa Plan A ay nagsara sa isang iglap. Hindi nag-atubili ang mga operatiba. Naglaho sila sa hamog ng Volga tulad ng multo. Sa tablet, ini-swipe ng team lead ang huling command. Plan B is live. Ang natitirang 40 Beaver drones sa ilog ay natanggap na ang final kill code. Hindi na sila naghihintay ng signal. Sila ay autonomous. Ang Tu-160M ay nakaupo doon, kumikinang sa infrared na parang neon sign. Ang bouncer ay nakatingin sa bubong. Ang ground security ay humahabol sa wala. At ang mga totoong magnanakaw, 40 high explosive drones ay nasa pintuan na. Ang danggal ng Russia ay makakaranas ng catastrophic structural divorce at hindi makikita ng bouncer ang paparating na suntok. 2:40 ng madaling araw. Ang Ukrainian AI sa Lead Beaver ay walang emosyon, pero kung meron, matatawa ito. Ang antivirus ng Kremlin ay nagkukumpo-kumpol sa paligid ng Tu-100 at 60M. Sinatrato nila ito na parang nag-iisang piyesa sa chessboard. Masyado silang nahuhumaling sa Swan, kaya binaliwala ang pugad. 1,300 talampakan sa silangan. Nandoon ang tunay na backbone ng Winter Terror, ang KH-101 missile stockpiles. 6 na po sa pinakamamatay na missiles ng Moscow ang nakatambak doon. Handang palamigin ang Ukraine. Bigla, 40 Beaver drones ang lumiko ng sabay-sabay. Hindi na sila nakatingin sa aeroplan. Sumisid sila patungo sa mga imbakan. Yakap ang semento ng runway. Sa loob ng Pantsir S-1 vehicles, purong kaguluhan. Isipin ng tao na nagro-Rubik's Cube habang nakasakay sa mechanical boat. Ganyan ang mga Russian operators ngayon. Nakadiin ang kanilang daliri sa trigger sa isang bulag na pag-aalboroto. Ang 30mm cannons ay nagbubuga ng 5,000 rounds kada minuto. Ang mga tracer ay gumuguhit sa langit, parang disco sa impyerno. 18 Ukrainian Beavers ang pinalo at naging bulang apoy. Isang drone ang gumulong sa tarmac, parang nagliliyab na frisbee. Malamang ay nagdiriwang ang Russian crew. Akala nila ay panalo na. Pero, etong henyong bahagi. Ang mga drone ay natututo. Sa bawat drone na nawawala, ang natitirang 32 ay inaayos ang flight path gamit ang AI. Para itong pampigil sa baha gamit ang tinidor. Ito ang swarm logic. Sa bawat beaver na sumasabog, ang huling data nito ay ibinabahagi sa iba. Habang abala ang mga Ruso sa pagpapaputok,
umiiwas ang natitirang drone. Biglang naghiwalay ang mga beaver. Iniwan ni ng Lito ang Pansier crew. Lumiko sila pasilangan. Target ang KH-101 stockpile. 22 drones ang tumama sa mga pinto ng sabay-sabay. Impact sa loob, libu-libong galon ng jet fuel ang nagliyab. Ang init ay umaabot sa 5,200 degrees Fahrenheit, 60K H-101 missiles. Ang buong winter strike budget ng Russia ay nagsimula ng sumabog. Ang guidance systems ay natutunaw. Ang titanium frames ay nade-deform. Pero mayroon pang 10 beavers ang Ukraine. Ang huling 10 drones ay humatak ng matinding U-turn. Hindi sila interesado sa cockpit. Nakatingin sila sa lalamunan ng 4 na NK, 32 engines. Para sa Ukrainian AI, ang intakes na iyon ay imbitasyon sa libing. Bigla, nalaman ng Russian security na ang Swan ang target. Isa itong eksena ng purong desperasyon. Isang gwardiya sa fuel truck ang nagpaula ng para itong pagpigil sa bubuyog gamit ang garden hose. Isang beaver ang tinamaan at gumulong malapit sa landing gear. Nagdiwang ang gwardiya ng kalahating segundo. Pero isinagawa ng siyam na drone ang huling atake. Tinaman ng lead drone ang engine number 3. Ang heat warhead ay nag-trigger ng Monroe effect. Isang jet ng tunaw na tanso ang bumuga sa bilis na 7,000 metro bawat segundo. Para itong lava na ibinuga ng power washer sa puso ng Rolex. Tumagos ito sa titanium blades na naging shrapnel sa loob ng makina. Wasak ang engine housing mula sa loob. Dumating ang pangalawang tama at ang pangatlo. Ang White Swan ay hindi sumabog ng malakas, pero dumanas ito ng catastrophic structural divorce. Ang dambuhalang engine pods ay naging umuusok na scrap metal. Ang hydraulic lines ay naputol, nagpadanak ng pulang likido sa maputing pakpak. Nang pasabugin ng huling pansir ang huling drone, absoluto na ang pinsala. Ang Russian Pride ay isa na ngayong $270 milyong na monumento ng kapalpakan. Nakaupo ito doon, wasak ang lalamunan at durog ang gulugod. Habang umaarangkada ang Su-35 sa langit, naghahanap sila ng multo na ihatid na ng Ukraine ang mensahe. Hindi lang nawala ng bomber ang Russia, nawala nilang alamat ng pagiging invincible. Ang pinakamahal na ibon ay isa na ngayong high-tech na basura. At dumating ang mga bouncer para lang panuorin ang sunog. Manatatiling nakatutok dahil babaguhin ito ang mapa ng taglamig. Una, ang direktang matematika. Ito ay masterclass sa ROI ng Ukraine. Sa halaga ng ilang dosen ng drones, binigyan nila ang Moscow ng bilyong repair bill. Ang White Swan ay technical na napugutan. Ang pagpapalit ng NK, 32 engines ay aabutin ng walang buwan. Ang bomber na iyon ay isa na lang mahal na paperweight. Pero ang KH-101 missile stockpiles, yan ang tunay na dagok. Sa pag-neutralize ng 60 missiles, binura ng Ukraine ang 150 planned sorties. Dandang tahanan ang hindi matatama. Ang Winter of Terror ng Russia ay nabungi ang ngipin at narito ang domino effect na kinatatakutan ng Kremlin. Ang Angels 2 ay isa ng kill box. Ipinapakita ng satellite na inilipat ang mga eroplano sa Olenia sa Arctic Circle. Isang logistics nightmare yan. Ang paglipat ng 2,000 milya ay nangangahulugan ng mas maraming wear and tear at hirap. Sa bawat White Swan na itinatago nila, nabibigyan ng puwang ang Ukrainian F-16s. Ang alamat ng Invincible Umbrella ay nagutay-gutay na. Hindi kailangan ng Ukraine na makuha ang White Swan para manalo. Pinatunayan lang nila na ang Swan ay malaking target para sa isang beaver. Kaya, ano sa tingin niyo? Ito ba ang pinakamatalinong taktika sa digmaan? O sadyang nagkaroon lang ang Russia ng pinakamahal na bad day? Kung ikaw ang Russian commander, aatras mo ba ang depensa? O isusugal ang mga Swan? I-comment ang inyong opinion at kung anong tech ang humanga sa inyo. Pindutin ang like button kung gusto niyo makita ang underdog na bumabago ng laro. Mag-subscribe para sa susunod nating deep dive sa Invisible War. Paalam muna sa ngayon.